Ang dilim. Sobrang dilim. Tanging ang mahinang liwanag na dumadaan sa siwang ng pinto ang nagpapaalala kay Doña Rosario na buhay pa siya. Ang silid na ito, na dati ay imbakan lamang ng mga lumang gamit, ay naging buong mundo na niya sa loob ng nakalipas na 6 na buwan. Walang bintana, walang sariwang hangin. Ang tanging kasama niya ay ang amoy ng alikabok at ang sariling hininga na tila unti-unti na ring nauubos. Mula sa labas ng silid, narinig niya ang malakas na tawanan, ang tunog ng mga basong nagtatamaan, ang masayang tugtog ng gitara. Maligayang kaarawan sa aming pinakamamahal na ina, Doña Rosario Villanueva. Boses iyon ni Lorenzo, ang panganay niyang anak. Maririnig ang palakpakan ng mga panauhin. Siguradong puno ang malawak nilang sala sa Quezon City. Siguradong nakasuot ang mga anak niya ng pinakamamahal nilang mga alahas at mamahaling damit. Naiyak si Rosario. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang kalampagin ang pinto at sabihin sa lahat ng mga nandoon na ang ina na binibigyang pugay nila ay kasalukuyang nakakulong sa madilim na kwarto, marumi at nagugutom. Pero walang boses na lumabas sa kanyang lalamunan. Tuyot na tuyot ang kanyang bibig. Ang huling pagkaing ibinigay sa kanya ay isang piraso ng matigas na tinapay kaninang umaga, na ibinatulang sa kanya ni Miguel, na parang nagpapakain ng aso. Ito ba ang kapalit ng lahat ng sakripisyo ko? Naaalala pa ni Rosario kung paano siya nagkandara pa sa pagtatrabaho nang mabalitaang nawala ang kanyang asawang si Andres sa dagat. 3 trabaho ang pinasok niya. Naglalaba, nagtitinda ng kakanin, naging labandera hanggang sa unti-unting lumago ang maliit nilang negosyo. Lahat iyon ay para sa kinabukasan ni Lorenzo, Miguel at Sofia. Ibinigay niya ang lahat. Ang bawat sentimo, ang bawat patak ng pawis, lahat ay para sa kanila. At ngayon, sa kanyang ika-65 kaarawan, ang regalo nila sa kanya ay ang pagkawala ng kanyang kalayaan. Bumukas ang pinto. Ang matalim na liwanag mula sa hallway ay nagpangyaw sa kanyang mga mata. Napayuko si Rosario at ginamit ang kanyang maruming kamay para takpan ang kanyang mukha. Nay, tapos na ang drama. Pirmahan mo na ito. Ipinatong ni Lorenzo ang isang tumpok ng mga papel sa maliit at mabuhay na lamesa sa harap ni Rosario. Hindi man lang ito tumitingin sa kanyang mga mata. Ang boses nito ay kasing lamig ng yelo. Ano? Ano ito, Lorenzo? Bulong ni Rosario. Wala kang pakialam kung ano ito. Basta pirmahan mo. Para rin ito sa ikabubuti ng pamilya. Gusto mo namang maging maayos ang buhay ng mga apo mo, di ba? Tiningnan ni Rosario ang papel. Kahit malabo na ang kanyang paningin, nabasa niya ang mga salitang Deed of Absolute Sale at Transfer of Rights. Gusto nilang kunin ang huling lupang nakapangalan sa kanya sa probinsya, ang lupang pinaghirapan nila ni Andres. Hindi ko ito pipirmahan, anak. Iyan na lang ang natitira sa akin. Iyan ang alaala ng tatay ninyo. Biglang hinampas ni Lorenzo ang lamesa. Ang tunog ay parang kulog sa loob ng maliit na silid. Napatalon sa takot si Rosario at napaurong sa sulok. Huwag mong banggitin ang pangalan ng lalaking iyon. Patay na siya. At ikaw, matanda ka. Wala ka ng silbi dito sa bahay kundi ang maging pabigat. Pinapakain ka namin. Binibigyan ng matutuluyan. Kaya matuto kang tumanaw ng utang na loob. Lumapit si Lorenzo at hinawakan ng mahigpit ang braso ni Rosario. Naramdaman ni Rosario ang kuko ng kanyang anak na bumaon sa kanyang balat. Pirmahan mo ito. O baka gusto mong hindi na talaga makakita ng liwanag kahit kailan. Tumulo ang luha ni Rosario. Hindi dahil sa sakit ng pagkakahawak sa kanya, kundi dahil sa sakit na makitang ang batang dati ay inaalagaan niya sa kanyang kandungan ay isa na ngayong halimaw. Sige na, Lorenzo, maawa ka sa akin. Maawa? Nay, kami ang dapat mong kaawaan. Napapahiya kami sa mga kaibigan namin dahil sa kalagayan mo. Kaya pirmahan mo na ito
para matapos na ang lahat. Padabog na iniwan ni Lorenzo ang ballpen at ang mga papel bago muling isinara ang pinto. Bumalik ang kadiliman, mas matindi, mas nakakasakal. Niyakap ni Rosario ang kanyang sarili. Nanginginig siya sa takot at lamig. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang mahinang katok sa kabilang bahagi ng pader. Ang pader na nakadikit sa maliit na sari-sari store ni Lola Nena. Rosario? Rosario, nandyan ka ba? Isang pamilyar na boses. Mahina, pero puno ng pag-aalala. Si Lola Nena yon, ang tanging tao na tila hindi nakakalimot sa kanya. Nena, pabulong na sagot ni Rosario, inilapit ang kanyang bibig sa bitak ng pader. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, Rosario. May nagtanong sa akin tungkol sa'yo kanina. Isang lalaki. May malalim na sugat sa kanyang palad. Tinatanong niya kung nasaan ang asawa ni Andres Villanueva. Natigilan si Rosario. Parang huminto ang tibok ng kanyang puso. Ang sugat sa palad. Naalala niya ang gabing bago umalis si Andres. Nasugatan ito habang inaayos ang kanilang bubong. Isang pilat na hinding-hindi niya malilimutan. Nena, anong sinasabi mo? Patay na si Andres. Matagal na. Hindi ko alam, Rosario. Pero ang mga mata ng lalaking iyon, kamukhang kamukha ng mga mata ni Andres. Biglang narinig ni Rosario ang malakas na kalabog ng pinto sa labas ng bahay. Kasunod nito ay ang boses ng isang lalaki na sumisigaw. Isang boses na nagmula sa kanyang nakaraan. Isang boses na akala niya ay sa panaginip na lang niya maririnig. Nasaan ang asawa ko? Nasaan si Rosario? Hindi ako mapakali. Kanina ko pa pinupunasan ang salamin ng aking estante, pero ang mga mata ko ay nakapako sa malaking gate ng mga Villanueva sa kabilang kalye. Tapos na ang magarbo nilang handaan. Nakaalis na ang mga mamahaling sasakyan ng kanilang mga bisita. Ngunit ang bigat sa dibdib ko, tila lalong nadaragdagan. Nakita ko si Sofia, ang bunsong anak ni Rosario. Lumabas siya ng bahay bitbit ang isang malaking itim na plastic bag. Walang kaabog-abog niyang ibinato ang bag sa basurahan sa tapat ng kanilang gate. Mula sa bahagyang nakabukas na plastik, nakikita ko ang isang pamilyar na kulay, isang telang kulay lila na may burda. Iyon ang paboritong baro ni Rosario. Ang suot niya noong huli kaming nagkausap nang matagal bago siya nagkasakit daw at hindi na pinalabas ng bahay. Walang hiyang mga batang ito. Bulong ko sa sarili ko. Hindi ko na napigilan ang aking mga paa. Noong masigurado kong nakapasok na si Sofia sa loob, mabilis akong tumawid. Binuksan ko ang plastic bag. Hindi lang damit ang nandoon. May mga lumang litrato na punit-punit. May isang maliit na suklay na garing na alam kong regalo pa ni Andres kay Rosario. At may mga gamot na halatang hindi pa nababawasan. Nanginig ang aking kamay sa galit. Alam ng buong subdivision na may sakit si Rosario, kaya hindi na nakakalabas. Ang sabi ni na Lorenzo, kailangan daw nito ng pahinga at bawal abalahin. Pero bilang kapitbahay na nakakarinig ng mga kalabog sa gabi, alam kong may masamang nangyayari. Tumingala ako sa itaas na bahagi ng bahay. Sa dulo, nandoon ang maliit na kwartong dati ay bodega lang. Nakita ko ang mga bagong pako sa gilid ng bintana nito, nakapinid ng maigi, walang ilaw. Diyos ko, Rosario, anong ginagawa nila sa'yo? Bumalik ako sa aking tindahan nang may mabigat na desisyon. Pumasok ako sa aking maliit na silid sa likod at kinuha ang isang lumang lata ng biskwit. Sa ilalim ng mga resibo at barya, nandoon ang isang lihim na itinago ko sa loob ng 20 taon, isang address sa ibang bansa, at isang pangalan, AV. Noong huling gabi, bago mawala si Andres, pumunta siya rito sa tindahan ko. Nag-iwan siya ng isang sobre. Sabi niya, Nena, kapag dumating ang araw na wala nang matakbuhan, si Rosario, gamitin mo ito. Akala ko nung una ay pera ang laman nito para sa mga bata. Pero nang buksan ko ito,
Pagkalipas ng ilang taon, isang numero lang at isang address sa Singapore ang nandoon. Kumuha ako ng papel at ballpen. Nanginginig ang aking panulat habang isinusulat ko ang mga salitang nagmumula sa aking nagngangalit na puso. Andres, kung buhay ka man, bumalik ka na. Pinapatay ng mga anak mo ang iyong asawa. Wala na siyang kakampi. Nagmamakaawa ako. Iligtas mo si Rosario. Inilagay ko ang sulat sa isang sobre at tinatakan ito. Alam kong kailangan ko itong ipadala sa lalong madaling panahon. Habang naghahanda ako para isara ang tindahan, may isang anino na tumakip sa aking harapan. Isang lalaki ang nakatayo sa tapat ng aking estante. Naka-jacket siya ng itim at may suot na kupas na sombrero. Hindi ko makita ang kanyang mukha dahil sa dilim ng gabi. Pero naramdaman ko ang kakaibang aura niya. Isang taong galing sa mahabang paglalakbay. Lola, bukas pa ba kayo? Tanong niya. Mababa ang boses. Paos, pero tila pamilyar. Pasara na sana ako, iho. Ano bang kailangan mo? Sagot ko habang dahan-dahang itinatago ang sulat sa ilalim ng counter. Gusto ko lang itanong, dito pa ba nakatira ang pamilya ni Doña Rosario Villanueva? Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Tiningnan ko ang kanyang mga kamay na nakapatong sa counter. Sa gitna ng kanyang palad, may isang malalim at lumang sugat. Isang pilat na hugis kidlat. Napatingala ako sa kanya. Unti-unti niyang inangat ang kanyang sombrero. Kahit marami ng kulubot at tila pinatanda ng hirap, ang mga matang iyon ay hindi nagbabago. Andres, halos pabulong kong tanong, hindi siya sumagot agad. Tumingin siya sa malaking bahay ng mga Villanueva na kasalukuyang puno ng makukulay na ilaw, bago muling tumingin sa akin nang may luha sa mga mata. Nena, nasaan ang asawa ko? Bakit naririnig ko ang yak niya hanggang dito sa labas? 22 taon. Iyan ang haba ng panahon na tiniis ko ang init ng disyerto, ang lamig ng mga gabi sa barko, at ang panganib sa kamay ng mga taong gustong pumatay sa akin. Lahat ng yon ay hinarap ko para sa isang layunin, ang makabalik sa piling ni Rosario at ng aming mga anak nang may sapat na yaman para hindi na sila muling maghirap. Pero habang nakatayo ako rito, sa harap ni Nena, pakiramdam ko ay mas mabuti pang namatay na lang ako sa dagat. Andres, ikaw nga, ang hikbi ni Nena. Hawak niya ang aking kamay, ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahaplos ang pilat sa aking palad. Salamat sa Diyos, bumalik ka. Pero huli na ba? Baka huli na ang lahat. Nena, anong nangyayari? Tanong ko. Ang boses ko ay parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Bakit sinabi mong pinapatay nila ang asawa ko? Ang mga anak ko, sina Lorenzo, hindi nila magagawa yon. Umiling si Nena habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Iba na sila, Andres. Ang mga batang iniwan mo ay naging mga halimaw na nilamon ng pera. Si Rosario, nakakulong siya sa sarili ninyong bahay, sa bodega sa taas. Parang gumuho ang mundo ko. Ang bahay na yon, ang pinangarap naming itayo ni Rosario, ay naging isang bilangguan para sa kanya. Nanonood lang sila habang nanghihina ang nanay nila. Patuloy ni Nena, kinuha nila ang lahat. Ang mga lupa, ang pera, ang dangal niya. Itinuturing siyang ganoon na lang. Parang isang basurang itatapon kapag wala ng pakinabang. Hinarap ko ang malaking mansyon sa kabilang kalye. Ang mga ilaw doon ay nagniningning, tila nagyayabang sa buong mundo. Nakita ko si Lorenzo sa balkonahe, may hawak na baso ng alak. Tumatawa habang kausap ang ilang mga taong mukhang mayayaman din. Iyan ang aking panganay. Ang sanggol na dati ay pinatutulog ko sa aking dibdib. Ngayon, ang suot niyang relo ay sapat na sigurong pambili ng isang maliit na bahay. Habang ang nanay niya ay nagdurusa sa dilim,
Hindi ko na hinintay na matapos ang gabi. Naglakad ako palapit sa bakod ng aming lumang bahay. Alam ko ang bawat sulok nito. Alam ko kung saan may butas sa ilalim ng mga halaman ng gumamela. Pumasok ako ng dahan-dahan. Ang puso ko ay kumakabog ng napakabilis. Parang tambol na gustong sumabog. Umakyat ako sa puno ng mangga na malapit sa bintana ng bodega. Iyon ang bintanang sinabi ni Nena. Nakasara ito ng maigi. May mga pako pa sa gilid, pero may maliit na siwang sa pagitan ng mga kahoy. Sumilip ako. Ang sikip ng dibdib ko. Halos hindi ako makahinga sa nakita ko. Nakahiga si Rosario sa isang manipis na kutsyon sa sahig. Ang kanyang buhok na dati ay mahaba at maayos ay gulo-gulo na at maputi. Ang kanyang mga pisngi ay lubog at ang kanyang mga braso ay parang mga tuyong sanga na lang. Bumukas ang pinto ng silid. Pumasok si Lorenzo. May dala siyang mangkok, pero hindi ito pagkain na ibibigay mo sa isang reyna. Amoy maasim ito hanggang sa kinatatayuan ko. Kainin mo ito, utos ni Lorenzo. Inilapag niya ang mangkok sa sahig, malapit sa paanan ni Rosario. Lorenzo, anak, nauuhaw ako, mahinang sabi ni Rosario. Ang boses niya, ang boses na dati ay kumakanta sa akin tuwing gabi, ngayon ay tila isang tuyong dahon na hinihipan ng hangin. Huwag kang mareklamo, marami pa kaming gagawin sa baba. Pirmahan mo na kasi ang mga natitirang papel para hindi na tayo nagkakagulo rito. Hindi ko magagawa yon, anak. Para sa kinabukasan ninyo yon. Kinabukasan? Ang bagal mo. Kailangan ko ng puhunan para sa bagong business ko. Sa sobrang panghihina, tinangkang abutin ni Rosario ang mangkok. Pero dahil nanginginig ang kanyang kamay, natabig niya ito. Natapon ang sabaw sa maruming sahig. Walang hiya ka talaga, sigaw ni Lorenzo. Nakita ko ang lahat. Malinaw na malinaw. Itinaas ni Lorenzo ang kanyang kamay at isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Rosario. Tumalsik ang ulo ng aking asawa sa pader. Walang lumabas na sigaw sa kanya. Tanging mahinang hikbi lang habang hawak ang kanyang namumulang pisngi. Naramdaman ko ang pag-akyat ng dugo sa aking ulo. Ang galit na itinago ko sa loob ng 20 taon ay biglang sumabog. Hindi ko na inisip ang plano. Hindi ko na inisip ang panganib. Gusto kong pumatay. Hinawakan ko ang rehas ng bintana at buong lakas na hinila ito. Ang tunog ng nababakling kahoy ay umalingaw sa tahimik na gabi. Lorenzo! Sigaw ko sa gitna ng aking pagngangalit. Lumingon si Lorenzo sa bintana, nanlalaki ang mga mata sa gulat at takot. Hindi niya alam kung sino ang nasa dilim, pero alam kong nakita niya ang kamatayan sa aking mga mata. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko habang tinitingnan ang sarili sa salamin. Kinuha ko ang aking lipstick at maingat na inilagay iyon sa aking labi. Kailangan kong magmukhang maganda. Kailangan kong magmukhang malungkot pero matatag. Iyon ang gusto ng mga followers ko sa social media. The face of a devoted daughter. Bulong ko sa sarili ko. Inayos ko ang suot kong mamahaling puting dress. Bagay na bagay ito sa itim na ribbon sa aking buhok. Pagkatapos, kinuha ko ang aking cellphone at binuksan ang pinto patungo sa madilim na pasilyo ng ikalawang palapag. Habang papalapit ako sa dulo ng hallway, lalong bumibigat ang dibdib ko. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa takot na baka may makakita sa ginagawa namin. Sofia, bilisan mo riyan! Boses yon ni Lorenzo mula sa loob ng bodega. Nandito na ang photographer na kinuha natin. Isang mabilis na picture lang para sa anniversary post ng foundation natin. Pumasok ako sa loob. Halos masuka ako sa amoy. Amoy pawis, amoy ihi, at amoy ng isang taong matagal nang hindi nakakaligo ng maayos. Nakaupo si nanay sa sahig, bahagyang nakasandal sa pader. Ang mukha niya ay puno ng pasa. Ang regalo ni Lorenzo kagabi dahil sa gulo sa bintana. Nay, ayusin mo ang upo mo, sabi ko
habang nilalapitan siya. Kinuha ko ang isang mamahaling shawl at ibinalot iyon sa kanyang mga balikat para itago ang mga pasa at ang marumi niyang duster. Tumingin si nanay sa akin, ang kanyang mga mata, punong-puno ng pag-asa na tila akala niya ay ililigtas ko siya. Sofia, anak ko, itakas mo ako rito. Bulong niya. Hawak niya ang dulo ng dress ko. Ang kanyang mga daliri ay nag-iiwan ng mantsa ng dumi sa puting tela. Parang awa mo na. Hindi ko na kaya rito. Bigla akong napaatras. Tinabig ko ang kanyang kamay. Nay, wag mo namang dumiwan ng damit ko. Limited edition ito. Asik ko. Sofia, ako ito, ang nanay mo. Ako ang nagpuyat noong may sakit ka. Ako ang nagbenta ng singsing ko para lang mabili mo ang gusto mong gown sa prom. Tumahimik ako. Naalala ko ang lahat ng yon. Pero naisip ko rin ang utang ko sa credit card. Naisip ko ang sinabi ni Attorney Borja, ang boyfriend ko. Sabi niya, kung mapapirma namin si nanay sa mga papel na nagsasabing hindi na siya mentally stable, kami na ang hahawak sa lahat ng pera niya. Lahat. Milyon-milyon. Hindi ko kayang bumalik sa pagiging mahirap. Ayoko nang maglaban ng sarili kong damit. Ayoko nang sumakay sa jeep. Nay, para sa iyo rin ito, sabi ko. Iniiwas ang tingin ko. Kailangan mong magpagaling. Sa isang magandang lugar ka namin dadalhin. Ngumiti kayo. Sigaw ng photographer mula sa pinto. Ngumiti ako ng napakatamis. Inakbayan ko si nanay at hinalikan siya sa pisngi habang ang kamera ay nag-click. Sa picture na yon, magmumukha kaming perpektong pamilya, isang mapagmahal na anak at ang kanyang matandang ina. Pagkatapos ng pictorial, mabilis na lumabas ang photographer. Iniwan kami ni na Lorenzo at Miguel sa loob. Inilabas ni Lorenzo ang isang dokumento. Ito na ang huling hakbang, ang commitment order para sa isang pribadong psychiatric facility sa malayo. Sofia, pirmahan mo na ito bilang witness, sabi ni Lorenzo. Si Miguel at ako, nakapirma na. Tiningnan ko ang ballpen sa lamesa. Nanginginig ang kamay ko. Sigurado ba tayo rito? Kapag dinala natin siya doon, wala na siyang kawala. Sabi ni Borja, mahigpit ang security doon. Iyon nga ang gusto natin, di ba? Sagot ni Miguel habang nagbibilang ng pera sa isang tabi. Para wala nang lalaking sisigaw sa bintana at manggugulo sa atin. Para wala nang nakakakita sa kanya. Pinirmahan ko ang papel. Bawat hagod ng ballpen ay parang isang saksak sa puso ko. Pero mas nanaig ang isipin ng marangyang buhay na naghihintay sa akin. Salamat, Sofia, sabi ni Lorenzo nang may mapait na ngiti. Biglang narinig namin ang tunog ng sirena mula sa labas. Malakas, nakakangilo. Tumakbo ako sa bintana at sumilip sa maliit na butas. Isang puting ambulansya ang pumasok sa aming gate. Kasunod nito ay ang dalawang lalaking nakauniporme na may dalang stretcher. Nandyan na sila, sabi ni Lorenzo habang binubuksan ang pinto ng bodega ng malapad. Buhatin niyo na ang matanda. Hindi, huwag. Lorenzo, Sofia. Pagsusumamo ni nanay. Sinubukan niyang gumapang palayo pero mabilis siyang nahawakan ng mga tauhan ng ambulansya. Hinila nila si nanay, kinaladkad sa sahig habang ang kanyang mga kuko ay pilit na kumakapit sa semento. Sofia, tulungan mo ako, anak ko. Tinalikuran ko siya. Tinakpan ko ang aking mga tainga. Ayokong marinig ang boses niya. Pero habang isinasakay nila si nanay sa ambulansya, isang itim na sasakyan ang biglang humarang sa gitna ng daan. Dahilan para mapatigil ang lahat. Isang lalaki ang bumaba mula sa sasakyan. Isang lalaking may galit na tila nanggagaling sa kailaliman ng impyerno. Nakaharang ang luma kong jeep sa tapat mismo ng gate ng mansyon. Ang mga asul at pulang ilaw ng ambulansya ay sumasayaw sa madilim na kalsada, nagbibigay ng nakakatakot na kulay sa paligid. Bumaba ako ng sasakyan. Bawat hakbang ko sa semento
ay tila may kasamang bigat ng 22 taon na pangungulila at galit. Nakita ko sila. Ang mga tauhan ng ambulansya ay pilit na isinasakay si Rosario sa stretcher. Ang asawa ko, ang mahal ko, nagpupumiglas siya. Ang kanyang buhok ay nakakalat sa kanyang muka at ang kanyang mga tuyong braso ay pilit na kumakapit sa gilid ng sasakyan. Bitawan niyo siya, sigaw ko. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa buong subdivision, sapat na para patahimikin ang ingay ng makina ng ambulansya. Tumigil ang lahat. Lumabas mula sa loob ng gate sina Lorenzo at Miguel. Nakakunot ang mga noo nila. Mukhang naiirita sa istorbo. Hindi nila ako nakilala. Paano nga ba? Ang huling alaala nila sa akin ay isang lalaking makinis ang balat. Laging nakangiti at puno ng pangarap. Ngayon, ang kaharap nila ay isang matandang lalaking sunog ang balat, puno ng peklat, at may mga matang tila nang gagaling sa kailaliman ng impyerno. Hoy matanda, sino ka ba? Sigaw ni Lorenzo habang naglalakad palapit sa akin. Umalis ka sa daan kung ayaw mong ipahuli kita sa mga guard. Lorenzo, Miguel, bulong ko. Tumawa si Miguel, iyong tawang mapangapi na madalas kong marinig sa mga taong walang konsensya. Kilala mo kami? Siguro isa ka sa mga tauhan ng tatay ko noon na naghahanap ng balato? Sorry, wala kaming oras para sa mga pulubi. Humakbang ako palapit sa kanila. Hindi ako natatakot. Wala na akong takot sa katawan. Tingnan niyo akong mabuti, sabi ko. Inalis ko ang aking kupas na sombrero. Hinayaan kong tumama ang liwanag ng poste sa aking mukha. Sino ka ba talaga? Huwag mo kaming asarin. Galit na sabi ni Lorenzo. Akmang itutulak ako. Mabilis kong hinawakan ang kanyang braso. Ang aking kamay, na sanay sa mabibigat na trabaho, ay parang bakal na pumilipit sa kanyang pulso. Itinaas ko ang aking palad sa tapat ng kanyang mga mata. Doon, sa gitna ng aking palad, ay ang malalim at puting pilat na hugis kidlat. Naalala niyo ba ito? Tanong ko. Noong 7 taon ka pa lang, Lorenzo. Ikaw ang nanggamot sa sugat na ito habang umiiyak ka dahil natatakot kang mamatay ako. Nanigas si Lorenzo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Napatingin siya sa aking mga mata pagkatapos ay sa aking ilong at pabalik sa pilat. Nakita ko ang takot na dumaan sa kanyang mukha. Isang takot na nakakita ng multo. Titay? Pabulong na sabi ni Miguel mula sa likuran. Andres? Narinig ko ang boses ni Rosario mula sa stretcher. Puno ng pag-asa. Puno ng sakit. Lumingon ako sa kanya at tumulo ang aking luha. Oo, Rosario. Ako ito. Narito na ako. Pero bago pa ako makahakbang palapit sa kanya, narinig ko ang malakas na tawa ni Lorenzo. Isang tawa na puno ng panunuya at kasamaan. Ha! Magaling! Napakagaling na palabas! Sigaw ni Lorenzo habang nakatingin sa mga tauhan ng ambulansya at sa ilang mga kapitbahay na nagsisimula ng lumabas. Lorenzo, anong sinasabi mo? Tanong ni Miguel na halatang nalilito. Hinarap kami ni Lorenzo. Ang kanyang mukha ay biglang naging malamig at matalim. Huwag kayong maniniwala sa matandang ito. Patay na ang tatay namin 20 taon na ang nakalilipas. Ang lalaking ito ay isang impostor. Isang lalaking binayaran ng mga kaaway namin sa negosyo para guluhin ang pamilya namin at kunin ang pera ni nanay. Tumingin siya sa akin nang may nanlilisik na mga mata. Hindi ka namin tatay. Isa kang lalaking nagnanais magnakaw sa amin. Guards! Pulis! Hulihin ang lalaking ito. Isang kriminal ang nasa harap ninyo. Ang boses na yon. Kahit nakapikit ako, kahit nakagapos ang aking mga kamay sa stretcher ng ambulansya, hinding-hindi ko malilimutan ang boses na yon. Isang boses na tila galing sa ilalim ng dagat, punong-puno ng alat at pag-ibig. Andres, bulong ko, pero walang nakarinig sa akin
dahil sa ingay ng sirena at ang sigawan sa labas. Sa loob ng maliit at masikip na ambulansya, naramdaman ko ang biglang pag-alog ng sasakyan. Huminto ito. May kumatok ng malakas sa labas. "Buksan niyo ang pinto! Bitawan niyo ang asawa ko!" Iyon na nga. Si Andres. Hindi ko alam kung paano, hindi ko alam kung bakit, pero ang puso ko ay biglang tumibok ng napakabilis. Ang panghihinang naramdaman ko sa loob ng 6 na buwan sa dilim ay biglang napalitan ng isang kakaibang lakas. Inisip ko ang bawat sampal ni Lorenzo, inisip ko ang bawat pagtalikod ni Sofia, inisip ko ang bawat pagkakataong pinagkaitan nila ako ng tubig at pagkain. Hindi ako pwedeng mamatay dito. Hindi ngayong nandyan na siya. Ginamit ko ang aking mga paa para sipain ang pinto ng ambulansya mula sa loob. Malakas. Paulit-ulit. "Ma'am, huwag po kayong malikot. Para sa inyo rin ito." Sigaw ng isang nurse na nasa loob. Pilit akong pinipigilan. "Hindi! Pakawalan niyo ako. Ang asawa ko ay nasa labas." Sa isang iglap, bumukas ang pinto mula sa labas. Isang kamay ang humila rito. Isang kamay na may pilat na hinding-hindi ko malilimutan. Nagtagpo ang aming mga mata. Andres, ang mga mata niya ay puno ng luha. Ang kanyang mukha ay matanda na, marami ng linya ng hirap, pero ang paraan ng pagtingin niya sa akin ay katulad pa rin ng gabing nangako siyang babalik siya. "Rosario, mahal ko." Bulong niya. Sinubukan kong bumangon, pero mabilis kaming pinaligiran ni na Lorenzo at Miguel. "Layo! Layuan mo ang nanay namin." Sigaw ni Lorenzo. "Guards, bakit hinahayaan niyo ang pulubing ito na lumapit?" "Hindi siya pulubi, Lorenzo. Siya ang tatay niyo." Sigaw ko sa abot ng aking makakaya. Ngunit bago pa makahakbang si Andres, 3 sasakyan ng pulis ang huminto sa tapat ng aming bahay. Ang mga ilaw nila ay nakakasilaw. "Officers, salamat at nandito na kayo." Sigaw ni Lorenzo. Biglang nagbago ang boses, naging boses ng isang biktima. "Ang lalaking yan. Bigla na lang siyang pumasok sa property namin at tinangkang kidnapin ang nanay ko. Kriminal siya. Baka may dala pang patalim." "Hindi totoo yan. Ako ang asawa ni Rosario Villanueva." Sigaw ni Andres habang itinataas ang kanyang mga kamay. Lumapit ang mga pulis. "Sir, dahan-dahan lang. May maipakikita ba kayong ID? Patunayan niyo kung sino kayo." Natigilan si Andres. Kinapa niya ang kanyang bulsa. Ang kanyang mukha ay biglang napuno ng kaba. Ang mga papeles ko. Nanakaw sa barko bago ako makauwi. Pero tanungin niyo si Nena. Tanungin niyo ang asawa ko." Tumawa si Lorenzo ng nakakaloko. "Kita niyo na. Walang maipakita. Isang impostor. Isang baliw na nanggugulo sa pamilyang nagdadalamhati." "Posasan niyo na yan," utos ni Miguel. Napanood ko ang lahat. Nakita ko kung paano pinalibutan ng 4 na pulis si Andres. Nakita ko kung paano itinulak ang kanyang mukha sa semento. Nakita ko kung paano ang mga kamay na dati ay yumayakap sa akin ay nilagyan ng malamig na bakal. "Andres, hindi! Huwag niyo siyang saktan!" Sigaw ko habang pilit akong ibinabalik ng mga nurse sa loob ng ambulansya. "Nay, pumasok ka na sa loob." Boses iyon ni Sofia. Lumapit siya sa akin, pero ang kanyang mga mata ay walang kahit anong awa. Mabuti na ring mabulok ang lalaking iyan sa kulungan. Huwag kang mag-alala. Hindi na siya makakalapit sa pera mo. "Sofia, ama mo siya." Hikbi ko. Hinarap ako ni Lorenzo bago isara ang pinto ng ambulansya. Ang kanyang mukha ay tila demonyong nagtatagumpay. "Wala kaming tatay, Rosario. Ang tanging tatay na kilala namin ay ang lalaking nag-iwan ng kayamanan para sa amin. At ikaw, sa ayaw at sa gusto mo, pipirma ka sa lahat ng papel na gusto ko. Dahil kung hindi," inilapit niya ang kanyang bibig sa aking tainga. "Ipapapatay ko ang matandang iyan sa loob ng kulungan bago pa sumikat ang araw." Malakas na isinara ang pinto. Bumalik ang kadiliman.
Ngunit sa pagkakataong ito, mas masakit ang dilim dahil alam kong nasa labas lang ang pag-asa pero muli itong ninanakaw sa akin. Malamig ang hangin sa loob ng courtroom. Ang amoy ng lumang papel at floor wax ay humahalo sa kaba na namumuo sa aking dibdib. Nakasaupo ako sa isang wheelchair. Nakasuot ako ng malinis na duster, maayos ang aking buhok, pero sa ilalim ng tela ay ramdam ko pa rin ang mga hapdi ng pasa sa aking braso. Sa tabi ko, nakatayo ang tatlo kong anak, sina Lorenzo, Miguel, at Sofia. Your Honor, simula ng abogado ni na Lorenzo, si Attorney Borja. Narito kami dahil sa malubhang kalagayan ng aking client, si Doña Rosario. Malinaw sa mga medical report na siya ay dumaranas ng demensya. Ang kanyang kaligtasan ay nasa panganib kung hindi siya mailalagay sa ilalim ng legal na pangangalaga ng kanyang mga anak. Nakita ko si Lorenzo na naglabas ng panyo. Pinunasan niya ang kanyang mga mata na parang umiiyak. Hirap na po kami, Judge. Hikbi ni Lorenzo. Ang sakit makitang hindi na kami nakikilala ng nanay namin. Ang gusto lang namin ay ang mapabuti siya. Tumingin sa akin ang judge, isang matandang babae na may matalas na mga mata. Doña Rosario, may gusto ka bang sabihin tungkol sa petisyon ng iyong mga anak? Naramdaman ko ang kamay ni Sofia sa aking balikat. Hinawakan niya ako ng mahigpit, isang babala, isang pagbabanta na huwag akong magsasalita kung ayaw kong mapahamak si Andres na nasa kulungan. Tumingin ako sa paligid ng korte. Sa likuran, nakita ko si Lola Nena. Tumango siya sa akin at sa tabi niya, nandoon ang isang lalaking nakabarong. Hindi ko siya kilala, pero hawak niya ang isang itim na folder. Huminga ako ng malalim. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, iniangat ko ang aking ulo. Tumingin ako ng diretso sa mata ng judge. Your Honor? Nay, huwag ka nang mapagod. Kami na ang bahala. Bulong ni Miguel. Pilit akong pinapaupo ng maayos. Tumahimik ka, Miguel. Nagulat ang lahat. Ang boses ko, na akala nila ay tuyot na, ay lumabas ng buong tatag at linaw. Tumayo ako mula sa aking wheelchair. Nanginginig ang aking mga binti. Pero pinilit kong tumayo ng tuwid. Your Honor, hindi ako baliw. Hindi ako ulyanin. Ang tanging sakit ko ay ang pagkakaroon ng mga anak na mas mahal ang pera kaysa sa kanilang ina. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng korte. Pukpok ng gavel ang narinig. Anong sinasabi mo, Rosario? Tanong ng judge. Ikinulong nila ako sa dilim, Your Honor. Pinagkaitan ng pagkain, pinilit pumirma sa mga papel na hindi ko naiintindihan. Ang luha ni Lorenzo ay peke, katulad ng pagmamahal na ipinapakita nila sa harap ng kamera. Your Honor, nagsisinungaling siya. Sintomas po ito ng kanyang sakit. Sigaw ni Lorenzo, namumula na ang muka sa galit. Biglang tumayo ang lalaking nakabarong sa likuran. Your Honor, if I may, sabi ng lalaki habang naglalakad sa gitna. I am Attorney Victor Santos, representing Mr. Andres Villanueva, at may hawak akong mga ebidensya na magpapatunay na ang Doña Rosario ay biktima ng sistematikong pang-aabuso. Andres Villanueva? Patay na siya! Sigaw ni Attorney Borja. Buhay ang asawa ko. Sabi ko nang may ngiti sa aking mga labi. Inilabas ni Attorney Santos ang isang USB drive. Your Honor, narito ang mga audio recording mula sa loob ng kwarto ni Doña Rosario na kinuha sa tulong ng isang kapitbahay. At narito rin ang video mula sa isang hidden camera na itinago sa loob ng bodega. Ipinakita sa malaking screen ang video. Ang buong korte ay natahimik. Kitang-kita sa screen si Lorenzo habang sinasampal ako. Kitang-kita si Sofia habang tinatapon ang aking pagkain sa sahig. Kitang-kita ang pagmamakaawa ko habang hinihila nila ako patungo sa ambulansya. Napatingin ako sa aking mga anak. Ang mukha ni Sofia ay maputlang maputla. Si Miguel ay nakayuko.
Hindi makatingin sa sinuman. Si Lorenzo naman ay tila sasabog sa galit. Pilit pa ring nag-iisip ng idadahilan. Ito rin po ang bank records, patuloy ni Attorney Santos. Nagpapakita ng ilegal na paglilipat ng pondo mula sa account ni Doña Rosario patungo sa mga personal na account ng kanyang mga anak at ni Attorney Borja. Tumama ang gavel ng judge. Ang tunog nito ay parang musika sa aking tainga. Sapat na ang ebidensya, sabi ng judge nang may galit sa boses. Ang korte ay naglalabas ng agarang desisyon. Kinakansela ang lahat ng hiling para sa guardianship. Tumingin ang judge sa mga pulis na nakatayo sa gilid. Officers, arestuhin sina Lorenzo, Miguel at Sofia Villanueva kasama si Attorney Borja sa mga kasong serious physical abuse, illegal detention at qualified theft. Narinig ang sigaw ni Sofia habang nilalagyan siya ng posas. Nagpumigla si Lorenzo pero 4 na pulis ang humawak sa kanya. Nay, patawarin mo kami. Nay! Pagsusumamo ni Miguel habang kinakaladkad palabas. Hindi ako lumingon. Hindi ko sila tiningnan. Naglakad ako palabas ng courtroom. Sa labas ng pinto, nakatayo ang isang lalaki. Wala na siyang posas. Malinis na ang kanyang suot. Andres, hindi na ako nakapaghintay. Tumakbo ako patungo sa kanya. At sa loob ng 20 taon, sa wakas, naramdaman ko ang yakap na nagpabalik sa akin sa liwanag. Huminga ng malalim si Rosario habang dahan-dahang itinutulak ang mga dahon ng bintana sa kanilang sala. Pumasok ang sariwang hangin at ang mainit na sikat ng umaga. Napapikit siya. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, hindi na siya nasisilaw sa liwanag. Nararamdaman na niya ang haplos ng araw sa kanyang balat. Isang init na nagpapahiwatig na tapos na ang mahabang gabi. Wala na ang amoy ng alikabok at pagkabulok. Ang mansyon na dati ay tila isang malaking puntod ay muling nabuhay. Amoy kape, amoy sampagwita, amoy ng isang tahanang may nagmamahal. Rosario, heto na ang kape mo. Mainit pa ito. Lumingon si Rosario at nakita niya si Andres na naglalakad patungo sa kanya. Nakasuot ito ng malinis na t-shirt, maayos na ang gupit, at may ngiting tila nagpabura sa lahat ng kulubot sa kanyang mukha. Inilapag ni Andres ang tasa sa maliit na lamesa sa balkonahe. Hinawakan niya ang kamay ni Rosario at pinisili ito ng dahan-dahan. Salamat Andres, bulong ni Rosario. Minsan, pakiramdam ko ay nananaginip pa rin ako. Natatakot akong magising at makitang nasa madilim na silid pa rin ako. Umiling si Andres at hinalikan ang likod ng kanyang kamay. Hindi ka na babalik doon, mahal ko. Nandito na ako. Hinding-hindi na kita iiwan, kahit anong mangyari. Napadako ang tingin ni Rosario sa isang makapal na sobre sa ibabaw ng lamesa. Iyon ang mga dokumentong ipinadala ni Attorney Santos, ang mga papeles na nagbabalik sa kanya ng lahat ng ari-arian na kinuha ng kanyang mga anak. Ang lupain sa probinsya, ang mga savings at ang bahay na ito. Pero sa tabi ng sobreng yun, may 3 liham. Galing ang mga yon sa kulungan. Isang sulat mula kay Lorenzo, isa mula kay Miguel, at isa na basang-basa ng luha mula kay Sofia. Lahat sila ay humihingi ng tawad. Lahat sila ay nagmamakaawa na bawiin ang kaso. Binasa mo na ba ang mga sulat nila? Tanong ni Andres. Tumango si Rosario. Humigpit ang kapit niya sa kanyang tasa. Humihingi sila ng tawad dahil kailangan nila ako. Hindi dahil mahal nila ako. Malungkot na sabi ni Rosario. Masakit, Andres. Bilang ina, parang hinihiwa ang puso ko na makita silang nasa likod ng mga rehas. Gusto mo bang bawiin ang kaso? Nanatiling tahimik si Rosario sa loob ng ilang sandali. Pinanood niya ang mga ibon na nagliliparan sa hardin kung saan abala si Lola Nena sa pagdidilig ng mga halaman. Hindi, sagot ni Rosario nang may determinasyon sa kanyang boses. Mahal ko sila, Andres. Pero kung palalayain ko sila ngayon nang walang natututunan, ako mismo ang papatay sa kaluluwa nila. Kailangan nilang harapin ang bunga ng kanilang mga ginawa.
Ang pagpapatawad ay nasa puso ko na, pero ang katarungan ay para sa kanilang ikabubuti. Yumakap si Andres mula sa kanyang likuran. Ipinatong nito ang baba sa kanyang balikat. Matapang ka, Rosario. Mas matapang ka kaysa sa akin. Natuto lang akong pahalagahan ang sarili ko, sagot ni Rosario. Sa loob ng 6 na buwan sa dilim, na-realize ko na hindi pala sakripisyo ang tawag sa ginawa ko noon. Martyrdom yon na pumatay sa pagkatao ko. Ngayon, gusto kong mabuhay para sa'yo, para sa atin. Maya-maya pa ay narinig nila ang tawag ni Lola Nena mula sa labas ng gate. Rosario, Andres, tara na, baka mahuli tayo sa misa. Ngumiti si Rosario. Kinuha niya ang kanyang shawl, hindi ang shawl na ibinalot sa kanya ni Sofia para sa pekeng piktoryal, kundi isang simpleng shawl na regalo ni Andres sa kanya noong unang anibersaryo nila. Bago lumabas ng pinto, lumingon muli si Rosario sa loob ng bahay. Hindi na niya nakikita ang mga anino ng pait. Ang nakikita na niya ay ang kinabukasan. Ang reyna ng madilim na silid ay wala na. Ang natitira na lang ay si Rosario Villanueva, isang babaeng nahanap ang kanyang tinig sa gitna ng katahimikan at nahanap ang kanyang liwanag sa gitna ng pagtataksil. Naglakad sila ni Andres palabas, magkahawak kamay, sa ilalim ng malawak at asul na langit. Dahil sa dulo ng bawat sakit, palaging may bagong umagang naghihintay para sa mga marunong lumaban at magmahal ng totoo. At dito nagtatapos ang kwento ni na Doña Rosario at Andres Villanueva. Sa lahat ng ating mga tagapakinig na sumubaybay sa bawat yugto ng kwentong ito, mula sa kailaliman ng aking puso, maraming salamat po. Habang isinusulat ko ang bawat eksena ng buhay ni Doña Rosario, hindi ko mapigilang makaramdam din ng bigat sa aking dibdib. Ang bawat luhang pumatak sa loob ng madilim na silid na iyon ay tila ba naging bahagi na rin ng aking sariling karanasan bilang manunulat. Nais ko pong ibahagi sa inyo na ang pagsusulat ng kwentong ito ay isang paglalakbay ng damdamin. Isang paalala na ang katotohanan, gaano man pilit na itago sa dilim, ay laging makakahanap ng paraan upang lumabas at magbigay ng liwanag. Ang kwentong ito ay alay ko sa lahat ng mga ina at mga nakatatanda na patuloy na nag-aalay ng kanilang buhay para sa kanilang pamilya. Nais kong ipaabot sa inyo ang mensahe na ang inyong halaga ay hindi nasusukat sa material na bagay o sa yaman na inyong maiiwan, kundi sa dangal at pagmamahal na inyong itinanim. Huwag nawa nating hayaan na ang ating mga mahal sa buhay ay dumanas ng dilim sa kanilang mga huling sandali. Dahil ang pag-aaruga at paggalang sa kanila ay ang pinakamagandang sakripisyo at regalong maibabalik natin. Sana po ay nag-iwan ang kasaysayan ni na Doña Rosario at Andres ng isang mahalagang aral tungkol sa pagpapatawad at ang kakayahan nating magsimulang muli, anuman ang ating edad. Dahil ang pag-ibig, kapag ito ay totoo at tapat, ay kayang gamutin ang kahit na pinakamalalim na sugat ng nakaraan. Ang dignidad ng isang tao ay hindi nawawala sa pagtanda, kundi lalo pang nagniningning kapag ito ay pinoprotektahan ng katotohanan. Bago po tayo tuluyang magpaalam sa kwentong ito, nais ko pong marinig ang inyong mga saloobin. Ano po ang naging pakiramdam ninyo habang pinapakinggan ang naging laban ni Doña Rosario? May mga bahagi ba rito na nagpaalala sa inyo ng inyong sariling pamilya o ng mga taong mahal ninyo sa buhay? Mangyari po sanang ibahagi ninyo ang inyong mga damdamin at opinyon sa comment section. Ang bawat salita ninyo ay nagsisilbing inspirasyon para sa akin na patuloy na lumikha ng mga kwentong nagbibigay tinig sa mga pusong naghahangad ng katarungan at pag-ibig. Muli, maraming salamat sa inyong pagtangkilik at sa inyong oras. Hanggang sa muli nating pagsasama sa susunod na kwento na tiyak na aantig sa inyong mga puso. Pagpalain po kayong lahat ng may kapal. Paalam po sa inyong lahat.